Nakilala ko ang aking asawa sa aking pinagtatrabahuhan. Pareho kaming call center kaya siguro nahulog kami sa isa't isa. Kadalasan ay parehas kami ng schedule kaya naman palagi kaming sabay kumain. Nag-share din kami minsan ng aming mga baon tuwing lunch break. Isang araw, niyaya ko siya na lumabas dahil parehas naman kaming walang pasok nung araw na yon. Grabe, napakaganda niya ng mga oras na yon. Simple lang siyang babae, konting polvo at lipstick na pink lamang ang nilagay niya sa mukha niya. Pero talaga namang nakaka-inlove. Masaya ang unang araw na nag-date kami at nasundan pa nga ito ng marami pang beses kaya hindi din nagtagal at sinagot na nga niya ako. Naalala ko pa nung unang araw na sinagot niya ako. Sakto, birthday niya noon at niyaya ko siyang kumain sa isang mamahaling restaurant. Nagpahanda ako ng isang mesa na puno ng pulang bulaklak at mayroong kandila para romantic ang araw na yon. Gusto ko siyang isorpresa ng mga araw na yon, ngunit hindi ko alam na ako pala ang masusurpresa dahil yun din pala ang araw na sasagutin na niya ako. Masayang masaya ako nung araw na yon dahil official na kaming magkasintahan at hindi nga nagtagal ay nag-decide kami na magpakasal na dahil tumatanda na rin kami. Para makaipon kami, ay nagsama kaming dalawa at nagtipid kami sa mga gastusin sa bahay. Umiwas na din muna kami sa aming mga luho at minsan na lamang din kaming lumabas upang kumain para kami ay makaipon. Lumipas ang isang taon at nakaipon kami ng pera, sapat para kami ay maikasal. Hindi man magarbo, ngunit masaya kami dahil nairaos namin ang aming kasal. Napakasaya ko nung araw na yon dahil naikasal ako sa babaeng mahal na mahal ko. Plano namin ng misis ko na mag-ipon muli ng pera para kami ay magkaroon ng sariling negosyo at mag-resign na lang kami sa aming trabaho. Konti na lang ay mararating na namin yon. Ngunit pagkalipas ng 2 taon ay mukhang malabo na mangyari yon dahil halos walang natitira sa aming sinasahod sa kadahilanang parehas kaming sumusuporta sa aming mga magulang dahil hindi naman kami mayaman at sa amin lang din sila umaasa. Kaya naman, ang aming ipon ay unti-unting natunaw. Kaya naman ito ay naging madalas naming pagawayan. Nainis ako sa asawa ko dahil sa tuwing nag-aaway kami ay natitiis niya akong hindi kausapin ng 1 linggo. Sasagot siya, ngunit konting-konti lang. At isa pa umaalis siya dito sa bahay. Niiwan niya ako ditong mag-isa at uuwi sa kanilang bahay. Hanggang sa dumating ang araw na parang may kakaiba na akong napapansin sa asawa ko. Nag-overtime ako, oo, pero siya ay mas matagal pa ang overtime kaysa sa akin dahil para daw mas malaki ang kitain at makapag-ipon muli kami. Nag-offer ako sa kanya na hintayin ko na siya, ngunit imbis na matuwa ito ay nagalit pa sa akin at hiniyawan ako kaya hindi na ako nagpumilit pa dahil nakakahiya sa mga taong nakakarinig sa aming pagtatalo. Madalas ay hindi na kami sabay na schedule. Umaga ako at panggabi siya. Kadalasan ay late na siyang umuwi kaya naman madalas na hindi na kami nag-aabot sa aming bahay. Palusot niya sa akin ay kasama niya daw mga kaibigan niya at kumakain lamang sila sa labas kaya late na umuwi. Pero hindi ako naniniwala at nagsimula na ako magduda dahil madalas na niya yung ginagawa. Isang araw, pagpasok ko, niyaya kong lumabas ang aking kaibigan pagkatapos ng aming trabaho para manghingi ako ng konting advice. Pumayag naman siya at pumunta kami sa isang bar. Kinuwento ko yung mga napapansin ko kay misis at nagboluntaryo siya na mamanmanan niya daw ang misis ko kung tama nga ang hinala ko. Nagpasalamat ako sa kanya. Kinabukasan, tinawagan ko ang aking kaibigan at sakto dahil parehas sila ng schedule ng misis ko. Sabi ko sa kanya ay sundan niya ito kung saan pupunta. Hindi ako mapakali that time. Pabalik-balik ako ng lakad. Uupo, tatayo ang ginagawa ko. Naghihintay ako ng tawag mula sa kaibigan ko kung ano nga ba ang nangyayari. At maya-maya pa ay tumawag na nga ang aking kaibigan. At sabi niya pagkatapos daw ng trabaho ay nakita niya na nagmi-make up ang aking asawa at nagpalit pa ito ng damit
tsaka dali-daling lumabas at tila ba may hinihintay sa gilid ng kalsada. At hindi nagtagal ay may humintong sasakyan at bago pa nga ito sumakay ay luminga-linga pa ito sa paligid. Pinicturan niya ang sasakyan at isinend sa akin. Nagulat ako dahil alam ko kung kaninong sasakyan yon. Yon ay sa aming supervisor na higit na mas matanda sa akin. Sinundan ito ng aking kaibigan at huminto sa isang cafeteria. Binidyohan ito ng aking kaibigan at makikita sa video na talaga namang napaka-sweet nilang dalawa. Holding hands sila at may pahaplos-haplos pa sa likod ng aking asawa ang supervisor namin. Matapos nilang kumain ay dumiretso sila sa isang hotel at pakiramdam ko ay para akong matutunaw sa kinatatayuan ko. Lalo na nang isend sa akin ng kaibigan ko na habang naglalakad ang dalawa ay nakayakap ito sa aking asawa. Mukhang ito na yung dahilan ng paghihiwalay ng aming asawa dahil sapat na ang ebidensyang hawak ko para makipaghiwalay sa kanya. Panay naman ang pagpapasalamat ko sa kaibigan ko dahil tinulungan niya ako. Kailangan kong makaganti sa asawa ko. Hindi ako papayag sa ginawa niya sa akin na nakikipaglampungan sa ibang lalaki. Kinausap ko ang asawa ko at ipinakita lahat ng ebidensyang hawak ko. Ngunit nagulat ako dahil siya pa ang may ganang makipaghiwalay sa akin. O ano, maghiwalay na tayo ngayon din, sabi niya sa akin. Natulala na lamang ako dahil akala ko ay hihingi siya ng tawad sa akin. Inilagay niya ang lahat ng gamit niya sa bag at saka umalis ng bahay. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, ay kinausap ako ng aming supervisor at tinatanong kung kailan ko balak na mag-resign. Ang mga ganitong klaseng tao ay dapat nakakarma. Kaya naman, napagdesisyonan ko na puntahan ang asawa ng supervisor namin. Ito ang naisip kong paraan para matigil na ang kataksilan ng aming mga asawa. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya at ipinakita ko din ang hawak kong mga ebidensya na magkasama ang asawa ko at asawa niya. Dali-dali siyang tumayo at tumungo sa kanilang kwarto. Tatayo na sana ako at aalis dahil akala ko hindi na siya babalik. Ngunit saktong pagtayo ko ay siya namang pagbalik. Sinabi niya na hindi ito ang unang pagkakataon na niloloko siya ng kanyang asawa. Inaya niya ako na kumain kami sa isang resto at uminom ng alak. Habang kumakain kami, ay panay lang ang aming pagkukwentuhan. Masaya siyang kasama at hindi may kakaila na maganda siya. Pagkatapos namin kumain, ay niyaya niya ako na uminom kami ng alak. Hindi nagtagal, ay onting-onti na nga na tumataas ang level ng alak sa aming katawan. Ang dami niyang nainom, kaya naman nalasing talaga. Ako naman ay sakto lang. Nag-offer ako sa kanya na ihatid siya sa kanilang bahay at pumayag naman siya. Baka kasi mapano siya kapag hinayaan ko na umuwi mag-isa. Nag-volunteer din ako na ako na yung mag-drive ng sasakyan niya dahil hindi naman niya kaya. Pagsakay namin sa loob, nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng aking kamay. May parang kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Pero sandali lang ay natauhan ako at sa isip ko ay lasing lang kaya baka akala niya ay asawa niya ako. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa aking kamay at nagpatuloy sa pagdadrive hanggang sa makarating na nga kami sa kanilang bahay. Pinagbuksan ko siya ng pinto ng kotse at inalalayan papasok sa kanilang bahay. Nung araw na yun ay walang tao sa kanila kaya minabuti ko na lamang na ihatid siya hanggang sa kwarto niya. Na makarating kami sa kwarto nila, akmang ihiga ko siya nang bigla siyang magsalita. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Gusto mo bang tayo na lang nang makaganti ka din sa asawa mo?" Hindi ako nakapagsalita at hindi ko na malayan na nangyari na nga ang dapat mangyari. Pagkatapos noon ay nakangiti siya sa akin at saka natulog na ito. Dali-dali akong nagayos at tumalis sa bahay nila nang hindi nagpapaalam. Lumipas sa mga araw at naramdaman ko na lamang na nahuhulog na din ako sa asawa ng supervisor namin at hindi lang yon ang unang pagkakataon
na may nangyari sa amin at nasundan pa ito ng madaming beses. Tuluyan na nga akong hindi nakipagbalikan sa asawa ko at nalaman din ng supervisor ko na may relasyon kami ng asawa niya. Kaya naman, malaya na kaming pareho. Hindi nagtagal ay nagsama na nga kami ng asawa ng supervisor ko at ganon din sila ng asawa ko. Nanghihinayang man ako sa pinagsamahan namin ng asawa ko, ngunit wala na akong magagawa dahil siya ang gumawa ng kasalanan para mangyari sa amin ang ganito.